Kalahating taon na lumipas mula ng manalasang bagyong Yolanda sa Visayas, pero hanggang ngayon wala pa ring maayos na mapapasukang paaralan ang mga biktima ng bagyo. Sa kabila niyan, desidido pa ring mag-aral at matuto ang mga estudyante. Darito ang report ni Sherry Ann Torres. Mula sa dating 45 classroom sa Palo Central School sa Leyte, kulang-kulang 20 na lang ang natitira. Ang mga classroom dahil nagupit ng Super Bagyong Yolanda hanggang ngayon hindi pa rin naaayos. Ang natitirang 20 classroom kailangan paghatian ng 2,000 estudyante sa muling pagbubukas ng klase sa Hulyo 2. Bukod sa problema sa classroom, halos wala na rin natirang mga libro, silya, mesa, blackboard at iba pang gamit sa pagtuturo. After Yolanda, wala na talaga kahit mga books. May mga books, may dumating pero hindi pa sapat. Ang kinder teacher na si Lilibeth ilang beses na raw nagkasakit dahil sa sobrang init sa 10 classroom. Maingay din ang paligid kaya ang kanya mga estudyante hindi mapakali. Hindi masyadong nakikinig sa'yo kasi madami talaga sila, so overloaded. Palagi ka na lang sasaway na, listen, so ganun. Wala mang maayos na silid-aralan ang magde-grade 5 na si Joshua, di raw nawawala ng pag-asa. Study hard, nothing can stop you. Nothing can stop you, even a big super typhoon can. Maging ang mga pampublikong kolehiyo at universidad na nasira ng bagyo, hindi pa rin naaayos. Hanggang ngayon kasi wala pa rin nailalabas sa pondo ang gobyerno para sa rehabilitasyon, ayon mismo sa Commission on Higher Education. Katayan ng Department of Public Works and Highways sa abot sa 826.5 million pesos ang kailangan para sa rehabilitasyon ng 26 na state colleges and universities. Ayon naman kay PBM Secretary Bush Abad, nasa 35 billion pesos na ang nai-release na pondo para sa rehabilitasyon. Mula rito sa Leyte, para sa Unang Balita, Sherry Ann Torres reporting.